Matapos nga na maging state witness ng House Prosecution Team si NBI Agent Calilong at nang makross-examine nga siya ay tila palpak ang prosecution team at tila wala namang nangyaring investigasyon na ginawa ang NBI, lalong-lalo na itong si Calilong. Kaya naman na-checkmate sila ng defense team ni Attorney Narvasa at bukas nga Lunes nakatakdang sumipot at maging witness din si Melvin Matibag ng NBI. Pero bakit tila umatras itong si Melvin Matibag? Ngayong araw kasi ay humiling si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ito yung kanyang statement, basahin natin. Honorable Jervil Jinky Beatrix Reyes Luistro. Dear Luistro, I write to respectfully manifest my readiness to appear as a witness before the Honorable Prosecution Panel and to request that my testimony be calendared at the earliest setting convenient to the panel in any event on or before July 20, 2026. This request is occasioned by an official commitment abroad. The Federal Bureau of Investigation, in coordination with the Royal Thai Police, has invited the National Bureau of Investigation to the inaugural Regional Summit on Scam, Center Compounds, and Transitional Organized Crime to be held in Bangkok, Thailand on July 21 to 22, 2026. As Director of the Bureau, I will personally attend to represent the NBI at this summit of Director and Commissioner General level law enforcement leaders across the Asia Pacific, which will require my travel and attendance on those dates. In view thereof, I respectfully request that I be scheduled to take the witness stand prior to my departure so that my participation in summit will neither disrupt the proceedings nor delay the presentation of my testimony. I remain fully prepared to cooperate and to make myself available at any early date the panel may determine. Thank you for your kind consideration. I stand ready to furnish any further information the panel may require to facilitate scheduling. At ayun na ang naging statement ni Melvin Matibag na magpapareschedule pala siya sa kanyang pag-witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara. Pero ang mga netizens, duda. Ayon sa kanila ay palusot lamang. Baka naman daw hindi pa nabubuo ang script. O heto ang komento ng mga netizens. Hindi pa ready ang script, kaya reschedule. Hindi pa daw kabisado ang script. Puliduhin muna ang script. Baka sumabit kagaya ng unang expert. Well, sa pagkakaalam ko, in my opinion lang sa protocol siguro nitong NBI, ay pwede naman siyang magpadala ng proxy o representative doon sa Bangkok, Thailand sa kanilang isasagawa kung anumang event yun. Hindi ba? Correct me if I'm wrong. At sa ginagawa nilang ito na magpa-reschedule, ay sino ngayon ang nagpapadelay, nagpapatagal sa proseso ng impeachment trial na ito? Hindi ba ang prosecution team tulad nito magpapa-reschedule? Gayong siguro po pwede naman siyang magpadala ng proxy nga o representative. Sa palagay ko po pwede yun. Samantala mapunta naman tayo dito sa negative 27 trust rating ni Mr. President. Diyos ko po, parang pababa ng pababa, Mula sa negative 5%, negative 15%, ngayon negative 27% naman. Ano kaya ang dahilan? Bakit pababa ng pababa sa rating si Mr. President? Heto ang video, panoorin natin. Eto analysis ko ito Bakit bumaba ang trust rating ni Marcos, naging negative 27? Kasalanan yan na mga pro-Philippines. Yung mga pink. May samalas yung mga yan. Isipin nyo, nang kumampi sila kay Marcos, doon bumagsak lalo sila. Nagkandaleche-leche na. Kasi yung kanilang style ng
tirada dito sa social media, talaga namang by elimination. Pagbawas ng taong kumakampi. Inaaway nila. Ha? Iniinsulto nila. Nagbabody shaming sila. Totoo yun. Lahat ng klase Na may personal. kahindik-hindik, kagila-gilalas ginagawa nila pag hindi nila kakampi. Kaya nababawasan sila. Dinamay niyo pa si Marcos. O ayan tuloy. Bagsak. Hindi ibig sabihin na dalawa kayo, panalo na kayo. Hindi. Lalo na kung pareho lang kayong mga tanga. Panalo pa rin kami. Bakit? Consistent kami. Yes, so. At saka, higit sa lahat, mga cute kami. Sayang ang bayot. Ito yung kwento, nahihirapan pala silang irisolba ang problemang sinisira nila, pero sila ang nasisira. Baligtad na nangyayari. Sinisira nila yung vice presidente. Lahat ng bagay papunta kay vice presidente. Pero ang bumabagsak sa survey, ang buong administrasyong Marcos at si Marcos mismo. Sa pagtingin ng taong bayan, wala nang magandang ginawa ang Marcos administration kung hindi sirain ang Duterte. Totoo. Yun ang tingin ng taong bayan. At ito ang matindi. Mas lalong naghahanap ang taong bayan sa mga Duterte dahil nga yung ordinaryong problema ng mga mamamayan pang araw-araw hindi na matutukan. Kasi doon na lang kay Duterte. Yes, lahat na lang ng bagay. At ito pa, hindi pa rin naririsolba yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan na kahit ang ordinaryong tao nagtatanong, saan napunta ang pera? Yes. At sino ang nakinabang nito? Napakasimpleng tanong na hindi masagot ng gobyernong ito. Dahil pag sila tinatanong, ang sinasabi nila, magnanakaw si Sara, panagutin ito. Tama ba yun? Panagutin, wala namang kasalanan. Alam niyo yung sinasabi ng isang opinion maker? Ha? Yung sinasabi nilang pera na ninakaw di umano ni Sara Duterte ay galing din kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos ang nagbigay. Galing yun sa kanyang confidential fund, yung 125 million. So kung gano'n na nangyari, eto for the sake of argument, dilalabas na kasabwat siya. Oo nga. Kung talagang nagnakaw. Galing kay, si BP. BP. Kay Mr. President yung funds. Tuyo nga, Indro. Sayang ang bayot. So yun nga, yun yung dahilan kung bakit nagiging negative ang ratings ni Mr. President. Pansinin nyo, -5, -15, -27, ay parang hindi na po yata ito coincidence. Parang may pattern na talagang pabagsak ng pabagsak ang performance ni Mr. President. At isa na rin ang factor na ito ay yung pagkampi nga ng mga kakamping sa mga loyalista kay Mr. President. Pansinin nyo, simula nung kumampi yung pink dito sa loyalista at kay Mr. President, nagsimula ang negative rating ni Mr. President. So kahit nakipagtulungan na itong pink sa mga loyalista at kay Mr. President sa paninira kay Vice President Sara, still, ang balik kay Mr. President pa din. Kasi nga naman naghahanap talaga ng kasagutan ng taong bayan patungkol sa nakawan sa Marcos administration. Wala silang maituro, wala silang masabi kung sino yung tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang tinuturo lang nila, si VP Sara. Tama nga yung sinabi ni Madarahugno. Lahat na lang ng bagay ng masama na nangyayari dito sa Pilipinas, which is ang nagpapatakbo naman nito ay Marcos administration. So kung may masamang nangyayari, may negatibong nangyayari sa kanyang pamamahala, ay bakit sinisisi si Vice President Sara? Sino ba nagpe-perform bilang Pangulo? Samantalang si
Sara Duterte ay Vice President lang naman. So yun, dahil hindi pa rin talaga nasasagot ng gobyernong ito ang mga katanungan ng taong bayan. Bakit ang tagal mapanagot ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Ay hindi naman yan mangyayari at walang mapapanagot kasi itong Pink kumampi na doon sa mga magnanakaw. So yung pro-Philippines, pro-government, at lalong-lalo na yung mga DDS na silang humahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong na dapat panagutin na mga magnanakaw. Ay hindi nga mangyayari kasi nagtatakipan, pinagtatakpan ng mga loyalists at ng Pink. Nagsanib persa na nga sila. So kaya ang balik nun, ang outcome nun na hindi masagot-sagot ng gobyernong ito ay bababa talaga ang rating ng Pangulo. Sigurado no, kapag may mapanagot ang administrasyon na ito sa mga magnanakaw na yan, may mapakulong, ay siguro makakabawi si Mr. President sa kanyang negative rating. Kaso, hindi nga yun mangyayari. Kasi parang mga kaalyado pa niya yung mga magnanakaw. So wala talagang mapapanagot. So kaya mananatili talaga sa negative ang rating ni Mr. President. So habang sinisira ninyo ng sinisira, si VP Sara patuloy po talaga siyang aangat ng aangat at sisikat. Yun po talaga ang katotohanan. Kahit sa palagay ninyo, ano kaya ang dahilan? Totoo kaya ang dahilan na may pupuntahan nitong si Melvin Matibag ng NBI doon sa Thailand? Kaya magpapareschedule siya ng kanyang pagiging witness sa impeachment trial na ito laban kay VP Sara. At sa tingin ninyo, pwede bang o posible ba na magpadala na lang ng proxy o representative itong si Melvin Matibag para naman hindi na makapagpa-reschedule? Kasi kapag nangyaring ganito, madidilig na naman ang impeachment na ito. Sa inyo bang palagay aking manonood? O tama kaya ang nasa isip ng mga netizens na pag-iwas na naman ni Melvin Matibag sa trial na ito, maiwasan ng cross-examination? O hindi pa buo ang script? Kinakabisado pa ayon sa mga netizens. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.